Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng strawberry custard cheese. Handa na ba kayo? Sa ating lalagyan ay ilagay na po natin ang asukal at eto nga po pala ay ating ika-caramelize. Ang kailangan lamang po natin gawin ay ilagay ito sa ating kalan. Buksan po ang ating kalan at pagkatapos ay atin na po itong haluin ng haluin. Kailangan po talaga natin itong haluin mga ka-bakers para po hindi po ito madaling masunog agad. Yan. At eto na nga po siya. I-continue lamang po natin ang paghahalo natin dito at yung apoy nga po pala natin dito ay medium heat lamang. Yan, haluin po natin. Just take your time lamang din po mga ka-bakers. Or kung hindi po kayo sanay ng medium heat, gusto niyo po ng high or ng low, ay okay na okay lang din naman po. At eto na nga po, konti na nga lang po ang natira sa ating asukal. Kaya naman po, kapag po, eto po ay ganito na ang kanyang itsura, yung golden brown na po siya mga ka-bakers, okay na po ito at atin na pong patayin ang ating kalan. Ayan, atin na nga po itong inalis sa ating kalan at eto nga po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Pag ganito ay okay na nga po ito at atin na po itong iset aside para po siya po ay lumamig na. Ngayon naman po para sa ating cake, sa paggawa ng custard filling, ang kailangan natin ay condensed milk 1/2 can, fresh milk 1/2 can, whole egg 2 peraso, vanilla flavor na 1 teaspoon, cornstarch 2 tablespoon, at isang kurot ng ating yellow food color. Ilagay na natin ang cornstarch, fresh milk, haluin muna natin ito para matunaw ang ating cornstarch. At pagkatapos naman ay ilagay na natin ang ating condensed milk, 2 itlog at atin ang haluin ang mga sangkap para naman magsama-sama na sila. Just take your time lamang po mga ka-bakers, haluin lang po natin ito ng haluin at ngayon naman po ilalagay na po natin ang ating yellow food color at ang ating vanilla flavor. Ayan, at atin na nga po itong haluin ulit ng haluin para naman po magsama-sama na ang mga sangkap na ating inilagay dito. Ayan, kumpleto na nga po ito mga ka-bakers. Ang atin lamang pong gagawin ay continue lamang po natin ang paghahalo hanggang po sa maging pure na po ito at wala na po siyang mga dikit-dikit. Yung mga buo-buo din po atin na din pong tanggalin sa pamamagitan po ng paghahalo nito ng maigi. Ayan, konting halo na lang po mga ka-bakers. Okay na po ito. At eto na nga po ang kanyang texture na kailangan natin kuhanin. Ngayon naman po ay atin na nga po itong ilagay sa ating lalagyan or sa ating lata dahil atin na po itong itatransfer sa ating lalagyan, sa ating molde. Ilagay po natin ito sa ating caramelized, yung may caramelized na asukal. Yun naman po para po sa ating cake, ang mga kailangan po ay egg white 4 na piraso, cream of tartar 1/4 teaspoon, sugar 60 grams, egg yolk 4 na piraso, mantika 60 ml, fresh milk 60 ml, sugar 60 ml, asin 1/4 teaspoon, baking powder 1/2 tablespoon, cake flour 125 grams, strawberry flavor 1 teaspoon, at red liquid color na 1/2 teaspoon. Ilagay na natin ang mantika, fresh milk, asukal, baking powder, asin. Haluin muna natin ito para magsama-sama na ang mga sangkap na ating inilagay dito at ilagay na rin natin ang ating cake flour. Ayan, atin lamang po i-continue sa paghahalo dito mga ka-bakers at just take your time lamang po. Basta po sa paghahalo po natin ay kailangan po maiwasan natin ang mga buo-buo. Inilagay na nga po pala natin dito ang 4 na itlog at haluin lamang po natin ito ng haluin hanggang po sa maging pure na po siya, tara na po siyang buo-buo. Ayan, at ganito na nga po siya mga ka-bakers, pure na nga po siya. Atin na nga pong ilagay ang ating strawberry flavor. At pagkatapos po, ilagay na rin po natin ang ating red food color. Yan. At atin na po siyang i-mix para po magsama-sama na po ng tuluyan ang ating mga inilagay dito. At dahil okay na nga po tayo sa paghahalo, ay atin na pong itigil ito. Sa ating mixer bowl, ilagay na po natin ang ating egg white at cream of tartar. Buksan na nga po natin ang ating mixer at hayaan po natin itong mag-mix hanggang po sa umalsa po siya ng kaunti na parang ganito at ilagay na po natin ang ating asukal. Kung hindi po kayo komportable na nakabukas po ang ating mixer habang nilalagay ang asukal ay okay lang din naman po na patayin ito. At eto na nga po ang kanyang texture mga ka-bakers, yung alsa na po siya, puting-puti na po ang ating egg white at foamy na po ito ay atin na pong patayin ng ating mixer.
At kukunin na po natin ito. At ililipat na po natin ito sa ating minix. Ayan, dahan-dahanin lamang po natin mga ka-bakers. Pagkatapos po ay atin na nga po itong ihahalo. Kung kaya po natin na isang direksyon lamang po ang ating paghahalo ay go, go, go naman po mga ka-bakers para po hindi po masyadong bumagsak ang ating egg white. At dahil nahalo na nga po ay atin na nga po itong ilagay sa ating unang minix. Ito nga po pala ay 8x3 at isang piraso lamang po ang ating recipe dito. Kung gusto niyo po siyang dagdagan ay okay lamang. Pagkatapos po ayusin na maglagay na po tayo ng 1 cup ng tubig. Pero depende po yan. Basta po wag lamang po ninyong hayaang umapaw ang ating molde na nailagay dito. Syempre po ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature po nito mga ka-bakers ay 170 sa taas, 220 sa baba at ang baking time ay 50 minutes. After 50 minutes ay luto na nga po ang ating strawberry custard. Ayan. Ato na nga po itong palamigin agad at pag malamig na po ay atin na pong tanggalin sa kanyang molde. Gumamit po tayo ng bread knife para po sa mga gilid nito. Pagkatapos ay atin na po siyang ibaliktad. Wag na wag po nating tanggalin ng mainit pa dahil mabilis po itong masira kapag mainit pa po nating tinanggal. Dapat po malamig na po siya para safe na po talaga siyang tanggalin sa kanyang molde. Okay, docs, eto na nga po talaga mga ka-bakers. Pero wait, there's more naman talaga dahil maglalagay pa tayo ng cheese para mas flavorful ang kanyang lasa. O di po ba napaka-yummy, napakasulit? Tignan nyo naman po kung gaano po kakapal ang ating custard. Di po ba napakasarap at ang kapal ng ating leche flan. Kaya naman po ilagay na nga po natin ang ating cheese. Yung cheese nga po pala na nagamit natin dito ay 50 grams. Pero kung gusto nyo po siyang dagdagan mga ka-bakers ay okay lang po. Based din naman po kasi to kung gaano po kalaki ang ating cake or ang ating custard or kung gaano po ito ka-cutesy. Ayan, eto na nga po presenting ang ating finished product na sobrang sarap, sobrang yummy, yung nagko-complement po yung lasa nila sa isa't isa. Yung cake, matamis, pero hindi po siya sobrang tamis. Tapos, kino-complement pa nito ng ating cheese na maalat-alat. Oh, nako, napaka-perfect po talaga, napaka-flavorful. Kaya naman po mga ka-bakers, atin na nga po itong hiwain. O, di ba napakalambot, easy lang po sa ating paghiwa. Ako mga ka-bakers, partida, medyo mapurol-purol pa po talaga ang ating bread knife dyan. Anyways, tignan nyo naman po ang resulta. Kahit na medyo mapurol-purol ang ating mahiwagang bread knife, tignan nyo kung gaano siya kaganda. Ang kinis, ang fluffy, at higit sa lahat ay ang lambot. O, kita naman po, hindi po talaga siya magaspang. Napaka-perfect at napaka-yummy. Kaya naman po mga ka-bakers, gawin nyo na din ha. Eto na po ang ating food for the soul ngayon. Mga awit 35 verse 6. Anumang nais ni Yahweh sa langit man o sa lupa at kahit sa karagatan, ang anumang panukala, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Amen, amen, amen. Ako na naman ay kinikilig mga ka-bakers sapagkat ang ating Panginoon ay talagang napakalakas at walang makakapantay sa kanya. Kaya niyang gawin ang lahat ng naisin niya. At higit sa lahat, ang Panginoon ay right and just naman talaga siya. Ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari at ibibigay niya ang tamang hustisya. Ibibigay niya ang blessings na ayon sa kanyang kalooban at palagi siyang gising 24 hours man yan mga ka-bakers. Kaya huwag tayong mag-alala dahil ang ating Diyos ay napakalakas at walang makakapantay sa Kanya. Manalig, magtiwala lamang tayo at higit sa lahat ay huwag tayo mula ng pag-asa. Amen, amen, amen. Kaya naman po mga ka-bakers, praise the Lord, hallelujah. Praise natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman ako muna yung magpapaalam. Uy! Paalam po muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.